Okay guys, no? So, nandito na ulit tayo sa ating YouTube channel, no? Para magbigay ng reaction video sa mga balita na nagaganap sa atin sa ngayon, no? Sa loob ng ating bansa, yung tungkol sa West Philippine Sea. Kasi nga itong itong mga balitang to napakainit na issue, no? Na issue ito sa ating bansa, no? Lalong-lalo na itong mga Chekwa na to na nananakop ng teritoryo na may teritoryo, nakakabwisit na talaga itong mga Chekwa na to, no? Kaya nga itong bibigyan natin tatalakayan natin to, no? So bibigyan natin reaction to. Itong video na ating bibigyan na reaction ay galing kay Sa Iyong Araw. Yan, oh. Yan, sa Iyong Araw. So please paki-subscribe din sa kanya. So sa kanya galing to. Tsaka ang pamagat ng ng ating tatalakayin nito, ang Pilipinas at US nakabante na. Kinagulat ng China ang pagpapatayo ng permanenteng base militar sa Ayungin, Seoul. Yun, okay. So magandang balita to, no? No, ibig sabihin, yung Pilipinas at US nagkasundo na magtayo na ng permanenteng base militar sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kaya nga yung mga Chekwa, mga China, nako, talagang lalong nanindig balahibo, no? So lalong nagalit siguro ano pag ganyan, no? So kaya nga umpisa na natin para malaman natin at makapagbigay na tayo ng reaction, na. China is against the Philippines' plan to build a permanent structure in Ayungin Shoal. The Philippines Congress has reportedly allocated funding for the construction of a permanent structure at the site. Isang nakakabahala na mga pangyayari na habang lumalala ang agresyon ng China sa pangalawang Thomas Shoal o Ayungin Shoal sa Pilipinas, na ito ay located sa South China Sea o sa West Philippine Sea sa Pilipinas. Inuulat na naglaan ang Kongreso ng Pilipinas ng pondo para sa pagpapatayo ng permanenteng istruktura sa lugar. Sa kasalukuyan, tinatayuan ito ng hukbong dagat ng Pilipinas na may isang garrison nang nasa isang sirang landing ship, ang PRP Sierra Madre. Mayroong pondo sa ilalim ng 2024 national budget, kaya't may mapagdadalhan ang ating mga barko, sabi ni Senator Rossani Angara, ang chairman ng Finance Committee. Dahil ito sa isang pangyayari nito lamang na ang ating barko ay binangga ng mga Chinese Coast Guard at binumbahan ng water cannons ang ating mga minamahal na navies, na nagkaroon pa ng pagkakasugat sa isa sa ating mga navies. Sa isang panayam sa CNN Philippines noong nakarang linggo, sinabi ni Senator Rossani Angara na mayroong budget para sa pagpapatayo ng isang infrastruktura na permanente sa lugar ng Ayungin Shoal. Ayan So sabi ng mga senador ng ating bansa na mayroon o magkakaroon o mayroong budget para sa pagpapatayo ng permanenteng infrastructure sa Ayungin Shoal, para sa mga military base. Permanente na. So magandang balita to, no? Gayunpaman, hindi nagbigay ng tiyak na halaga si Angara para sa inaasahang proyektong konstruksyon. Noong Agosto, nagmungkahi si Senador Chis Escudero ng alokasyon na $1.8 million sa proyektong ito ayon sa senador. Sapat ang pondo para sa pagpapatayo ng isang pier at ang istrukturang pansamantalang tahanan para sa mga sundalo na nakatalaga sa lugar, pati na rin sa mga mangisda na maaring humingi ng pansamantalang tulong sa panahon ng masamang panahon. Binigyang katwiran ng Senado ng Pilipinas ang pambansang budget ng 2024 ng bansa na nakakahalaga ng $13 billion na may kasamang karagdagang gastusin para sa kagawaran ng tanggulang pambansa na nakakahalaga ng $18.7 million. Ang hukbong dagat ng Pilipinas ay binigyan ng pinakamalaking bahagi ng karagdagang budget sa depensa na umaabot sa $110 million. Wow, laki! Ang Coast Guard ay makakakuha ng $50 million, yes, habang ang National Intelligence Coordinating Agency laki, ay makakakuha ng $70 million
at may karagdagang $8 million para sa kagawaran ng kabaligiran at likas na yaman. Ayon sa ating natutunan mula sa patuloy na pang-aapi ng agresyon ng China laban sa mga mangingisda ng Pilipinas at sa ating mga tagapagtanggol sa kanlurang dagat ng Pilipinas at sa ating eksklusibong ekonomikong zona, kailangan natin ang malakas na mapagkukunan upang bantayan ang ating mga karagatan. Ang mga pondo ay gagamitin para sa pagbibili ng karagdagang mga patrol ship at ibang mga kagamitan sa depensa, sabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang agresyon ng China sa South China Sea ay umabot sa bagong mataas noong 2023 kung saan ang Pilipinas ay naging pangunahing sentro ng tensyon sa karagatan. Ito ay humahantong sa mas pinaigting na pagpapatrolya at mas mapanlamang asa mula sa Philippine Coast Guard at Navy. Nagtaas din ang Pilipinas ng kooperasyon sa depensa kasama ang Estados Unidos at ang mga kaaliado nito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay sa militar at pagbibigay ng akses sa bagong mga base ng Estados Unidos, habang nakikipag-ugnayan din sa Australia at mga regional na estado upang patatagin ang kanilang kakayahan sa depensa at pigilan ang karagatang agresyon ng China. Mga Hebreo 10 verse 25. Ayan mga guys Kita nyo naman na magkakaroon na pala ng permanenteng base militar sa Ayungin Shoal. Ayan ay nakaplano na, no. Sana nga yung plano na yan hindi sana mapako. so sana nga, no, kasi maganda talaga kung magkakaroon tayo ng ang ating gobyerno, ang Sandatan Lakas magkaroon ng permanenteng military base diyan sa Ayungin Shoal. Nang sa ganun hindi na tayo binubuli-buli ng mga sakang na yan, Kasi nga ang ating military base doon isang nabubulok na barko lang . So paano tayo igagalang kaya nun? Paano tayo igagalang ng mga Tsekwa na yan, lalo tayong minamaliit talaga tayo niyan, Kasi nga natin, military base natin bulok na barko. So talagang hindi tayo rerespetuhin yan pag ganyan, So tama lang na magkaroon ng permanenteng military base, yung talagang military base yung lupa o magkakaroon ng tatayuan nila ng mga military base ba? Ganun ba? Katulad sa ginawa ng China, artificial islands. So kayang-kaya naman yan basta't may pondo. Kung may pondo. Ayun ang mahirap pag walang pondo. Hanggang plano lang. So, pero sana, So, kasi nga balita na to, sa buong Pilipinas at sa buong mundo na magkakaroon na ng permanent na military base ang Pilipinas diyan sa Ayungin Shoal. Sana nga mga guys, So, tuwan-tuwa siguro mga Pilipino diyan, O mga Pilipino sa atin sa ngayon, kung magkakaroon ng military base diyan sa Ayungin. Sana sa ganun hindi na ipapunta-punta yung mga inchik diyan sa Ayungin Shoal. Kasi pag may may military base yan, medyo ilag sila kasi nga mahiya naman sila, Mayroong alangan naman ang kinimpa nila yon na may base militar na nga. 'Di ba? So, okay, So, hanggang dito na lang tayo mga guys, Kung nagustuhan nyo yung ganito mga reaction video, so please like and subscribe lang muna bago tayo magsara, okay? So, ulitin ko lang, like and subscribe lang muna dyan sa baba. Okay? Para ikalat pa ni YouTube ang ating video sa marami pang mga Pilipino. Okay?